mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula October 16 to 31, 2024. Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading ay baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Oh, parehong night. Sabi, kapag daw parehong night, asahan ang alliance. Edi, ano siya? Alliance, peace, connections, partnerships, newfound friend. Pag marami daw court cards, pwede rin ganito. Either kayo o someone else ay magiging importante sa buhay. Okay? So, ibig sabihin, whether kayo to na magiging importante sa buhay ng ibang tao o ibang tao ang magiging importante sa inyo. So, paano yun? Ibig sabihin, in times of crisis, may tutulong. Ganon. So, whether kayo yung tutulong sa ibang tao, kaya kayo magiging importante sa kanya. Kasi ma-appreciate niya ang help nyo. O vice versa. Kayo yung makaka-receive ng mga pinagsasabi ko. Ganon. Actually, ibang case din maraming tao, mas puro tao to, na pwedeng maka-apekto sa magiging desisyon nyo o sa desisyon ng person nyo. Kasi nga maraming tao, so maraming sausaw, pwedeng gano'n. Ano pa ba itong iba kong nabasa before? Ano nga ba? Sabihin natin kasi ano to tops, saka pentacles, tapos knight. So yung knight ay movement. So asahan natin may a-action. So to, may someone na action sa topic ng relationship. So kung may problema, may a-action. New relationship, posible para sa iba sa inyo. Ito naman, Knight of Pentacles. So pag ganito, tungkol naman to sa career. May a-action tungkol sa career o finances o enterprise o business. So ibig sabihin, new opportunity sa topic ng pera, career o business. So new job, new business, pwede rin. So case to case basis. Ito mandiligaw, pwede. May mandiligaw. New admirer. Ito. Loyalty. Kasi ito ay dedication card. Offering ng loyalty, commitment. Ganun. Magandang combination, di ba? Kaya nga siya pwedeng alliance. Peace. Ano pa ba? Siya, lumayas na tayo dyan. Dito na tayo sa susunod na deck.
Pero ito, asahan natin ng progress. So, who knows? Baka naman to ay promotion. Kasi, naglalakad yung kabayo. So, pwedeng progress. Kung di siya action, ay progress. O improvement. Which gentle. Ko. Ano to? Well, sa case na to, ang tatamaan ay mga lalaki. Okay? Lalaki lang. Lalaking 39 years old and below. So, ano to? Ba't may ganito? May hinihintay. Ibig sabihin, kung ano man yung kanyang tinatarget o ina-expect, kaya siya waiting. Ibig sabihin, hindi pa siya mangyayari. Okay? Kailangan niya maghintay. O at least 3 months. Doon pa lang siya magbo-bloom o makukuha ng iba sa inyo. At least, ibig sabihin, pinakamabilis yung 3 months. Kasi waiting nga eh. Hindi natin masasabi kung kailan darating. Pero, kailangan ng patience. Darating naman. Yun nga lang, kailangan maghintay. Kaya waiting. Kailangan ng matinding patience. Ano pa ba itong card na ito? Baka may mamiss yung iba sa inyo. Kaya siya ganito. Waiting. Parang baka mag-wish pa lang yung iba sa inyo. So again, yung result probably 3 months from now pa darating. At least 3 months. And above. Kasi nga, pinakamabilis na yung 3 months. Kasi hindi natin masabi kung kailan talaga. Kasi pinaghihintay yung iba sa inyo dito. Ano pa ba? Wala nang may isip. Punta na tayo sa susunod. Ito. Dito na tayo sa last day. Kasi madali mode ako eh. Hindi pwede magtagal. Ano pang extra message? Pay attention. Look out for signs from the divine. Acknowledge red flags. Ibig sabihin, sa loob ng 2 weeks na to, may kailangan i-pay attention. May iba sa inyo. So, pag sinabi mong pay attention, kailangan nyo magbusisit. May kailangan kayong alamin. Kailangan kayong pagtuunan ng pansin. Ano kaya yun, no? Acknowledge red flags. So, may mga bagay-bagay pala na sinesend sa inyo ng angels nyo o spirit guides o deceased loved ones through signs. Kaya lang nga, mukhang di napapansin ng iba sa inyo o ini-ignore nila yung kanilang intuition. Kasi parang may problem eh, kaya nga red flag eh. So, ibig sabihin, huwag nyong i-ignore ang intuition. Okay? Pag may something wrong na na-feel o naisip yung iba sa inyo, pay attention. Okay? Kasi, ayun ko, may problema nga. So, para makaligtas sa problema, watch out. Okay? So, signs and clues na umuulit.
O yung sobrang laki na para bang mapapansin mo talaga na mawawirdohan ka. Bakit gano'n? Tapos paulit-ulit na gano'n. Yung nakikita nyo. Mapapansin nyo naman yan. Kaya makakapansin yan. Sabi natin ulit na number, ulit na kulay, ulit na words. Yan, ganyan. O yung mga bad omen, yung halimbawa, may pupuntahan kayo, halimbawa lang. Tapos sinuot nyo yung pampagood luck nyo, biglang nasira. Nangyari kasi sa akin yung dati. Na dapat di ko na lang pinuntahan. Kasi nakita ko na yung sign eh. Pero pinuntahan ko pa rin. Kasi yun, parang nag-sign lang ako ng panahon, hindi ko na i-detalye. So ganun lang. Ganun yung dating. Pag nakakita kayo ng sign na katulad nun, paborito mo yun. Halimbawa lang, paborito mo yung gamit na isusuot mo biglang nasira. Gagamitin mo sana pang-alis. Ayun, nasira. Di ibig sabihin, warning sign yun. Huwag ka na tumuloy. Mapapama ka lang. Example, malayo ka na. Nakalimutan mo yung susi. Bumalik ka ngayon para kunin yung susi. Tapos, buti na lang bumalik ka para kunin yung susi. Kasi, halimbawa lang, biglang nagka-aksidente. So, buti na lang nawala ka na dun sa eksena o sa pinangyarihan. O else, ikaw yung tatamaan ng aksidente. O hahagipin ng aksidente. Ganun. Mga ganun eksena ba? So, tama na siguro yun at ano na to. 12 minutes. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.